Matt. In this video lesson, we'll discuss about the probability distribution of discrete random variables. Our objectives is first illustrate the probability distribution for discrete random variables and its properties to compute the probabilities corresponding to a given discrete random variable and construct the probability mass function of a discrete random variable and its corresponding histogram. So a discrete probability distribution consists of values of random variable that can assume and the corresponding probabilities. So for example, if two coins are tossed, the possible outcomes are head, 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 tail, tail, head, or tail, tail. So meron tayong apat na possible outcomes kapag in this experiment kapag yung two coins are to. So let x is the random variable for the number of heads. So paano natin kukunin yung value ng random variable x referring for the number of heads? So una, okay, so i-list natin lahat ng possible outcomes. So ilagay natin sa table para organize yung solution natin. So ito yung mga possible outcomes na nakuha natin. Yung head, 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 tail, tail, head, and tail, tail. So dito pinapakuha yung values ng random variable x, which is the number of heads. So dito class, makikita nyo na yung sa una, okay, sa unang possible outcomes, meron tayong dalawang heads. Sa pangalawa at pangatlo, meron tig-isang head. At sa pang-apat na possible outcome, there is no head. So, ibig sabihin, kapag kukunin natin yung probability nito ng no heads, ibig sabihin, from 4 possible outcomes, that is 1/4 or 25%. Okay? And then, kapag kukunin naman natin yung probability ng one head, so that is, so ilan ba? So, isa, dalawa. So, that is 2/4 or equals to 1/2 kapag kinuha natin yung lowest term nito. Or that is 50%. Okay? So, again, since dalawa, basta yung tatandaan nyo lang lagi, yung denominator natin ay nakadepende sa possible outcomes. So, kung apat, so over 4. Kung 8 yung possible outcomes, over 8. And then, yung probability na makakuha tayo ng 2 heads ay isa. No? Merong isang possible outcome. So, that is 1/4 or 25%. So, kapag nag-construct tayo ng probability distribution, so, ganito natin siya ilalagay. Okay? As table. So dito sa taas, dito sa first row natin, ilalagay natin yung values ng random variable natin, which is x, that is the number of heads. So ilagay natin dito yung possible values of a random variable. So dito sa problem natin, that is the number of heads. So ano yung possible values? So pwede tayo makakuha ng 0, 1, and 2. So, and then, dito sa second row, yung corresponding probability nila. Okay? Yung corresponding probability nung possible values natin. So, kagaya nito, yung 0, okay, ibig sabihin, no heads at all, ibig sabihin na makakuha tayo ng walang head na lalabas is 1/4. So, ito yung corresponding na probability niya. And then, yung 1, that is 1/2. Yung 2, that is 1/4. So, ganito natin siya i-represent. Okay? Another example, so construct a probability distribution for rolling a single die. Okay, so we all know na yung single die class, merong 6 na phases yan. Tama? And that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan yung possible outcomes kapag ginawa natin yung experiment na to, enrolling a single die. So, pwedeng makakuha ka ng 1, ng 2, ng 3, 4, 5,
and 6. So kung gagawa tayo kapag kinonstruct natin yung probability distribution nito, so of course makikita natin na kapag kukunin natin yung corresponding probability ng bawat possible outcome is 1 over 6. Kasi 'di ba anim silang lahat. So therefore bawat isa yung outcome ng bawat isa na yan, yung probability niya is 1 over 6. So kapag nilagay natin, okay, kapag kinonstruct natin yung probability distribution, so dito natin ilagay yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then sa second row, yung corresponding probability nila. So ano yung corresponding probability nila? That is 1, 6. So ibig sabihin, bawat isa, tigwa 1, 6. Okay? So, ibig sabihin class, kapag gagawa kayo ng probability distribution, yung first row niya, that is the possible values ng random variable mo. And then sa second row, the corresponding probability. Next. Okay, meron tayong dalawang properties ng discrete probability distribution para ma-identify natin yung given na yan ay discrete probability distribution. Okay? So, ma-identify natin na yung given natin is a discrete probability distribution kapag the sum of all probabilities should be 1. Okay? The sum of all probabilities should be 1. So, ibig sabihin, kapag inadd natin yung lahat ng corresponding probabilities nung possible values natin, dapat mag-equal sa 1. So, kagaya kanina, sa example natin, na kapag nag-toss tayo ng dalawang coins, so ito yung sample natin kanina. So, kapag inadd down natin, itong corresponding probability natin, dapat equal sa 1. So, kapag inadd natin, 1/4 plus 1/2 plus 1/4, that is equal to 1. Okay, so yan ay isa sa mga property. So tatandaan natin, kapag inadd natin ito, dapat equal sa 1. So kapag nag-add tayo, then hindi equal sa 1, let's say mababa sa 1 o sobra sa 1, ibig sabihin hindi na siya discrete probability distribution. Another property, probability should be confined between 0 and 1. Ibig sabihin, nasa pagitan, dapat yung bawat corresponding probability ay nasa pagitan lang ng 0 and 1. Okay? So, hindi pwede maging negative itong corresponding probability niya or more than 1. Okay? Dapat in between 0 and 1 lang. So, or pwedeng equal sa 0 and 1. So, that is in symbol, pwede natin isulat as the probability of your discrete or the random variable is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1. So, tingnan natin class na yung 1/4 ay kapag kinuha natin in decimal, that is 0.25, tama? So, ang 0.25 ay nasa pagitan lang in 0 and 1. Ganon din yung 1/2, that is 0.5. So, and yung 1/4 also. So, kapag yung dalawang properties na to, makita natin sa given problem, ibig sabihin, yan ay halimbawa o example ng discrete probability distribution. Okay, so for example, determine whether the distribution is a discrete probability distribution. First, okay, tandaan natin yung dalawang properties natin where they are the sum of all corresponding probability is equal to 1 and each corresponding probability is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1. So for letter A, so we have this given. So dito makikita na agad natin na yung corresponding probability ni 3 is negative 0.3. So dyan pa lang malalaman natin na this is not okay o hindi ito probability distribution. Why? Because dapat yung corresponding probability natin ay nasa pagitan lang ng 0
and 1. Since negative ito, so therefore, it is not a discrete probability distribution. Okay, so makikita natin na may negative. Another example, we have on the given, meron tayong makikita naman natin na ang bawat corresponding probability niya ay nasa pagitan ni 0 and 1. And then, kailangan natin ma-check kung kapag in-add natin ito, dapat equal sa 1. Okay? Since yung natin, fraction natin dito ay similar fraction, so proceed tayo na i-add natin yung numerator. So that is 3 plus 1, 4 plus 1, 5 plus 2, 7 plus 3, that is 10. So 10 over 10. And 10 over 10, that is equal to 1. So ibig sabihin, si letter B, okay, yung dalawang properties ng discrete probability distribution ay nandyan sa given na yan. Okay? So therefore, yes, it is a discrete probability distribution. Okay, another examples. Suppose 3 coins are tossed, let y be the random variable representing the number of tails. So construct again the probability distribution and draw the histogram. So yung histogram, okay, mamaya ipapaliwanag natin kung paano natin i-construct yung histogram. Okay, so sa previous video lesson, diniscuss doon kung ano yung mga possible outcomes kapag nag-toss tayo ng 3 coins. Okay, so meron tayong 8 possible outcomes. Okay, so let y be the random variable representing the number of tails. So ang bibilangin natin dito is the number of tails. So kapag yung 3 coins sinose natin, meron tayong 8 possible outcomes. So ito yung 8 possible outcomes natin. So dito sa unang outcome natin, walang tail tayo dyan na lumabas, di ba? Sa pangalawa may isa, sa pangatlo may isa din, at sa pang-apat dalawa na. Okay, sa pang-5 isa, sa pang-6 dalawa, sa pang-7 dalawa, at sa pang-8 3 tails. So ang gagawin natin, i-construct muna natin yung probability distribution natin, okay? Kung saan dito sa taas ilagay natin yung possible values, okay? Which is 0, 1, 2, and 3. And then the corresponding, okay, yung corresponding probability nito. Ano yung corresponding probability nito? Okay, sa 0, so ilan, no? Ilan yung possible outcome na makakuha tayo ng walang tail? Okay, isa lang. So, 1 out of, ilan to? 8 possible outcomes. So, therefore, that is 1/8. Okay, ilan yung, okay, ano yung corresponding probability na makakuha tayo ng 1 tail? Okay, so bilangin natin. So, isa, dalawa, tatlo. So, 3 out of 8. So, that is 3 over 8. Next. Ano yung corresponding probability na makakuha tayo ng 2 tails? So, that is 1, 2, 3. So, 3 out of 8 also. Or 3 over 8. And then, what is the corresponding probability na makakuha tayo ng 3 tails? That is 1. So, 1 out of 8. Okay. So, now, mula dito sa na-construct nating probability distribution, gagawa tayo ngayon ng histogram. So, paano gawin yung histogram? First, okay, using the Cartesian plane, okay, so dito sa horizontal axis natin, ilalagay natin dito yung possible values ng random variable natin. So, nandito yung 0, 1, 2, and 3. Dito naman, sa vertical axis natin or yung y-axis natin sa Cartesian plane, dito natin ilagay yung corresponding probability nila, no? Yung corresponding probability ng bawat values of random variable y. Okay? So, and then, paano natin i-construct yung histogram? So, sa 0, the corresponding probability is 1/8. So, ibig sabihin, mula dito hanggang dito lang. Okay? So, yung pag-assign dito, dapat nandito, of course, yung ilagay nyo dito yung mas mababa. Baka mamaya yung 3 over 8 dito yung pwenesto. So, dapat yung mas mababa. Okay?
Next yung 1, so up to 3 over 8. Ganon din yung 2. And then yung 3, so sa 1, 8 lang. So ganito natin i-construct yung histogram. So ito yung example ng histogram. So another example, a box A and box B contain 1, 2, 3, 4. Okay? So ibig sabihin, yung dalawang box parehong merong number from 1 to 4. So write the probability mass function and draw the histogram of the sum when one number from each box is taken at a time. So with replacement. So paano natin gagawin yon? So ang kinukuha dito is sum of the two numbers. O the sum when one number from each box is taken at a time. So paano natin kukunin? Let's say ito yung box A at ito yung box B. So, parehas silang merong number na 1, 2, 3, and 4. So, ngayon, kukunin natin yung possible outcomes nung sum ng dalawang number na yung isa ay kinuha sa isang box at yung isang number kinuha rin sa isang box. So, ano yung mga possible outcomes? So, isa-isahin muna natin yon, no? Pwedeng sa unang box, makakuha ka ng 1, sa pangalawang box, 1 din. Or pwede rin na 1, 2, 1, 3, 1, 4. Or pwede rin na sa unang box, 2 ang makuha mo, dito 1. And so on. So pwede rin naman dito 3 ang makuha mo, dito 1. Okay, or pwede rin na 4 ang makuha mo, dito is 1. Or 4 ang makuha mo dito 2. Okay, so ibig sabihin meron tayong 16 possible outcomes na pwedeng makuha. Ngayon, ang kinukuha kasi dito is sum, okay, nung dalawang number. So, ang gawin natin, i-add muna natin. So dito, that is 2, the sum is 2, 3, 4, and 5. Dito naman, 3, 4, 5, and 6. So, ito naman 4, 5, 6, 7. Ito naman 5, 6, 7, and 8. Okay. So, ito na yung sum ng 16 possible outcomes. So, gagawa na tayo ngayon ng probability distribution, which is dapat makita dito. So, dito kunin natin or ilagay natin yung possible values. So, yung mga possible na sum ay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hindi pwedeng lumagpas na kay 8 kasi yung pinakamataas lang na number natin is 4. So, kung 4 ang makuha mo dito at 4 dito, dapat yung sum nun is 8. So, hanggang 8 lang din. Okay? So, kaya mula 2 hanggang 8. Ngayon, kukunin natin yung corresponding probability nila. So, what is the corresponding probability ng bawat values nito? Okay, sa 2, bilangin natin. So, meron tayong isa. So, that is 1 out of 16. So, 1 over 16. Sa 3, okay, isa, dalawa. So, meron tayong dalawa. So, that is 2 out of 16 or 2 over 16. So, ito class, pwede pa natin kunin yung lowest term nito. And that is 1/8. Okay? Sa 4, ano yung corresponding probability na makakuha tayo ng sum of 4? 1, 2, 3. So, that is 3 out of 16 or 3 over 16. Sa 5, so, meron tayong 4. So, therefore, that is 4 over 16 or kapag kinuha natin yung lowest term nito, the answer is 1/4. Okay? Next, 6. So, ilan yung 6? Okay, that is 3 over 16. So, 7. Dalawa, 2 over 16. So, or that is 1/8. At sa 8, sum of 8, that is 1 over 16. So, ito ngayon ang corresponding probabilities nung bawat values na makuha natin sa sum of 2 doon sa dalawang box. Okay? And now, kung ang gawin natin, mag-draw tayo ng histogram. Okay. Again, ulitin ko lang na dito sa baba, ilagay natin yung possible values ng random variable natin at dito nakalagay yung corresponding probabilities nila. So, sa 2, that is 1 over 16. So, itatapat nyo doon.
Sa 3, that is 1/8 or 2 over 16. Sa 4, that is 3 over 16. So, itatapat nyo lang din dito, class. And sa 5, that is 1/4 or 4 over 16. Sa 6, that is 3 over 16. Sa 7, that is 2 over 16. At sa 8, that is 1 over 16. Okay, so ganyan natin gawin yung histogram. Okay, another problem. The following data shows that the probabilities for the number of cars sold in a given day at a car dealer store. Okay, so ito yung given. The first column is the number of cars, X, and then sa second column is the corresponding probability nila. Okay, so paano kapag kukunin lang natin yung probability ng X that is less than or equal to 2? Okay, kung kukunin lang natin yung probability ng X that is less than or equal to 2. So, saan yung 2 natin? Ito, less than daw, or less than or equal to 2. So, pag ganito. Okay, so mula dito papunta doon. So, ang gagawin lang natin, i-add lang natin yung corresponding probability nila. Okay? Add lang natin yon, and that is 0. So, plus the probability of 1, the probability of 2, that 0.1 plus 0.15 plus 0.25. So, the answer is 0.5. So, ibig sabihin, the probability na makuha tayo ng less than or equal sa 2 is 0.5. Next, how about kapag x is greater than or equal to 7? Kapag yung x is greater than or equal to 7, so saan yung 7 natin? So, it's equal to 7, so kasama si 7. So, mula sa 7 hanggang kay 10. So, add lang natin ito, no? So, that is 0.05 plus 0.04 plus 0.025 plus 0.15. And get the sum, the answer is 0.130. Okay, dapat ito letter B na pala to. Dapat letter B. Okay, next. Okay, meron pa tayo. How about if your x is greater than or equal to 1 but less than or equal to 5? How about if your x is greater than or equal to 1 but less than or equal to 5? So, saan yung 1 natin? Ito at yung 5 ito. So, kunin lang natin yung corresponding probabilities nung bawat isa and then add. Okay, so get the sum. So, 0.15 plus 0.25 plus 0.14 plus 0.09 plus 0.08. And the answer is 0.710. Okay, last. Okay, yun na pala yung last. Okay, thank you.